may saglit na muling dumulog sa Panginoon upang tayo kanyang gabayan sa ating pag-aaral. Ngayon, tuloy pong dararaman namin na ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. Sabi mo, kung saan mayroong mga taong nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya wini-welcome namin ang presensya mo, Panginoon. At patuloy nawa na gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ihatid mo kami sa biblikal at makatotohanang pagkakilala sa Panginoong Jesus. Aming itinataboy ang lahat ng Espiritu na gumagambala, kumukontra sa mga katotohanang inihahayag at aming natutuklasan mula sa iyong mga salita. Patuloy nawa, O Diyos, na habang ikaw ay aming kinikilala, O Jesus, na ikaw ay maitampok sa aming mga puso bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. So, dun sa binasang talata kanina, sa Mateo 16, Kabanata 16, talata 13 hanggang 17, anong sabi? Nagtanong daw ang Panginoon, sino raw ang anak ng tao? Ano ayon sa mga tao? At sumagot sila, sabi, may nagsasabi kung kayo si John the Baptist o si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Jeremias at si Elias. Ayun po mga pangalan na yon, si Jeremias at Elias, kung nakapagbasa na po kayo ng lumang tipan, sila po ay mga propeta na ginamit ng Diyos upang sumulat ng aklat patungkol sa Diyos ng Biblia. So maraming nagsasabing si Jesus ay isang propeta. Pero nung tinanong, nung dumating sa verse 15, sabi niya, yan ba ang naririnig yung sinasabi ng mga tao? Eh kayo, ano ang inyong pagkakilala sa akin? At sumagot si Simon Pedro, si Pedro. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, natuwa si Jesus sa sagot ni Pedro. Ang sabi niya, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama sa langit. So, pag tayo pala ay may tama at totoong pagkakilala sa Panginoon, nasabi, pinagpala ka. Tulad ni Pedro, may pagpapala ng bumababa kapag tama ang pagkakilala sa Panginoong Jesus. At nakita natin, hindi sumang-ayon ang Panginoon na basta siya lamang ay propeta o tagapagsalita ng Diyos. Siya ay hindi lamang nagsasalita ng salita ng Diyos, kung hindi siya ay anak ng Diyos. Ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa loob ng ilang linggong pag-aaral, ano ba yung natutuhan natin? Mag-review na tayo? Ano na? What have we learned from the past Sundays of study? Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ano ba yung mga natutuhan na natin? Sige nga. Baka naman ako'y nagsasaya pa ako ng laway? O meron tayong natututuhan? Ano yung natuklasan mo, kapatid, nung tayo'y nag-aaral ng patungkol sa kay Kristo? Kasi sabi niya, gusto niyo malaman kung ano iniisip natin eh. Tama ba? Ano ba ang pagkakilala natin kay Jesus? Kasi ang itinuturo ng mga nasa relihiyon ng Iglesia ni Cristo, siya'y tao lamang. Tama ba yun? Anong tama? Anong mali? Buhay na yata ako. Anong natutuhan na natin this past Sundays?
Sundays. Mula sa turo ni Pastor Ismael, mula sa turo ni Pastor Mike, at sa ilang Sundays na ako din ay nagturo. Anong mga natutuhan natin? Mula pa dun sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, meron na tayong natutuhan dun eh. Diba? Si Jesus ay ano? Diyos. Si Jesus ay Diyos. Ano pa? Hindi siya tao. Hindi lamang siya tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Malaki po yung kaibahan. Basta sinasabi lang na si Jesus tao lamang. Siya ay hindi basta tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na hinubad ang kanyang pagiging Diyos upang makipamuhay sa mga tao. Danasin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Para pag tayo tumatawag sa Kanya, sigurado tayong naiintindihan niya tayo. Nauunawaan niya tayo sapagkat minsan siyang naging tao. Minsan niya naranasan kung paano maging isang tao. Magutom, mapagod, antukin, magutom, ano ba? Yung may nagsabi, umiyak. At ano ba yung mga dinanas niya bilang isang tao? Masaktan. Masaktan. Traidorin. Iwanan sa panahon ng kagipitan. Yan, mga karanasan ni Jesus yan bilang isang tao. Hindi lang siya nagutom, napagod, umiyak. Naranasan niya yung mga emotional difficulties or troubles that we are having today. Yung iwan ka ng iyong mga kaibigan sa gitna ng iyong matinding pangangailangan. Naranasan niyang saksakin sa likod. Naranasan niyang suklian ng masama ang mga kabutihang kanyang ginawa. Kaya pag nararanasan mo yan, kapatid, naiintindihan ka ni Jesus kasi pinagdaanan niya. Maliwanag po? So, ano ba yung sabi natin si Jesus ay sa Juan, bibigyan ko na kayo ng clue. Juan 1, talata 1:14. Si Jesus ay salita. Si Jesus ay salita. At ang salita, ang sabi sa verse 14, ay nagkatawang tao. So, sinong tinutukoy ng Juan 1, Kabanata 1, talata 1:14? Si Jesus. Siya ang salita na kasama ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. So, napakaliwanag po. Kaya lang hindi pinapahintulutan ang mga kasapi ng relihiyong Iglesia ni Cristo na sila'y personal na nagsaliksik. Kung ano lang yung kanilang ituro ng ministro, yun lang yung inaakala nilang totoo at tama. Tayo ay mapalad sapagkat walang nagbabawal sa atin na magsaliksik, na tumuklas ng katotohanan. Maski itong sinasabi ko ngayon, hindi po ito, ako ay napakagaling. Hindi po ako magaling. Pare-pareho lamang po tayo. Siguro nagpupunyagi lang, nagsisikap na matuto pa patungkol sa Panginoon. Tayong lahat may karapatang at binigyan ng karapatang tuklasin ang katotohanan. Let the Bible be an open book. Hindi po tayo pinagbabawalang magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Po natin balagalain yan. Nung nakaraang linggo, may nabanggit din po ako, at hari naman hindi nyo nakalimutan ito. Ang sabi sa Juan 14, kung nakita ninyo ako, nakita nyo na ang Ama. Kung nanampalataya kayo sa akin, nananampalataya rin ako sa Ama. Kayo sa Ama. So, ano ibig sabihin? What you do with Jesus, you do unto the Father. You worship Jesus, you worship the Father. You believe Jesus, you believe the Father. So, wala pong inggitan sa Holy Trinity. Hindi po sila parang naninibugo o nagsiselos. Bakit mas may emphasis sa God the Father? Bakit naiiwan si Jesus? O bakit hindi nababanggit ang banal na Espiritu?
sa Trinity, sa Holy Trinity, ay wala pong iringan, walang seryosan, walang inggitan. Ang sabi, dumating ang Banal na Espiritu upang ano? Upang luwalhatiin si Jesus. That we may glorify Jesus. And dumating si Jesus that we may glorify the Father. So, it's, they are working, functioning as one. Yung pagsamba sa Banal na Espiritu, pagsamba kay Jesus at pagsamba sa Ama. Ang pagsamba kay Jesus, pagsamba sa Banal na Espiritu at pagsamba sa Ama. So, there is no professional jealousy or envy among the persons in the Holy Trinity. Kailangan po natin bigyan linaw yan, mga kapatid. Kasi baka masyadong makatao ang ating pananaw at pag-intindi. Alam niyo ba ang sabi sa unang Korinto 2? Ang salita ng Diyos ay mula sa Espiritu at tanging Espiritu ang nakakaunawa nito. Basahin natin yun. I think we need to 1 Corinthians 2:14. Kaya po maraming tao nagkakamali at naliligaw sapagkat ginagamit ang natural na kaisipan sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Unang Korinto 2, talata 12 hanggang 14. Sino po ba pwedeng bumasa niya? Brother Mike, pakibasa mo, malakas ang boses mo. Unang Korinto 2, talata 12 hanggang 14. Alam nyo, i-memorize natin ito. Very important. 1 Corinthians 2, verses 12 to 14. 1 Corinthians 2, verse 12 to 14. Hindi na kailangan ni Brother Mike ng mic. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaniliwanag namin mga katotohanan espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Salamat po. Maliwanag, di po ba? Hindi mauunawaan ng natural na pag-iisip ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos na magbigay liwanag, magpaunawa ng salita ng Diyos. Kaya kung minsan tayo nahihirapan, because we consider God like man. Tingin natin sa Diyos, tao lang din tulad natin. Nahihirapan tayong tanggapin na, ay, kaya ba ng Diyos yan? Pag nagpagaling siya ng tao may malubhang sakit, let's say, nagaling si Brother Gadi, ay, nagugulat tayo. Hindi tayo dapat magulat sapagkat sa Diyos, ordinaryo lang ang paggawa ng himala. Hindi yan nakakagulat. Pero yung taong nagpapagaling o yung taong may gumagawa ng himala, that is unthinkable because we are not capable of doing or performing signs and wonders. Kung nakikita yan sa buhay ng isang tao, sapagkat kinakasyahan siya ng Diyos. Kumikilos ang Diyos sa kanya. Pero hindi siya Diyos. Nalinaw yun, mga kapatid. Hindi tayo kailanman magiging tulad ni Jesus na isang Diyos. Ano ba? Yung kapahayagan na ang salita ng Diyos ay hindi mauunawaan ng natural na katalinuhan ng tao. For us to understand what this book is saying, kailangan umiiral sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kung naalala nyo, several years ago, yung dating Pangulo, ano sabi niya? Hindi daw niya maintindihan. Yung turo, itong stupidong Diyos. Bakit ka
kahangalan sa tao. Stupidity and foolishness to man. Yan ang simpleng ekspresyon, mga kapatid. Bakit may isang prominenteng tao na tinawag ang Diyos na stupido? Sapagkat ang umiiral sa Kanya ay yung natural niyang kaisipan. Kung hindi kikilos, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos sa'yo, hindi mo mauunawaan. Ang mga ginagawa ng Diyos, ang kaparaanan ng Diyos. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Pag tayo nag-aaral, ang sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi sa inyo, pag nagbabasa tayo ng Biblia, don't fail to pray, manalangin ng pagkabay ng banal na Espiritu. And the Holy Spirit will illumine, tatanglawan niya yung ating binabasa. Hindi po tayo nagpapagalingan sa kaalaman sa Biblia o sa padamihan ng alam. Mahalaga po na ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay nauunawaan natin sapagkat ipinapaunawa ng banal na Espiritu. Mahirap po kasi talagang intindihin kung natural na mag-iisip ang gagamitin. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? We really need the Spirit of God to interpret the Word of God because it is spiritually discerned. Nung kapanahunan ng Panginoong Jesus, anong sabi ng mga tao? Ibang klase ng salita siya. May kakaiba. He has the anointing. There is power in the words that He speaks. At alam niyo ba, mga kapatid, yung kapangyarihan na yun, pinapahiram ng Diyos hanggang ngayon sa mga taong inaatasan niyang magturo ng kanyang mga salita. Hindi, huwag kayong bumilib sa mga taong kinasihan ng Diyos. Bagkus ang tignan natin, ang Diyos na kumikilos at nagpapaunawa ng kanyang kalooban, ng kanyang katuruan. Walang magaling kundi si Jesus lamang, kapatid. Liwanag po ba yan? Huwag po tayong magkamali na parang, alam niyo ba, nung there was a time na nakapanood ako ng isang television program ni Kibuloy. At ang galing niya magsalita. Sobrang galing. Mapa-Ingles, mapa-Tagalog. He's a very eloquent speaker. Kaya kung ano nangyayari, mga kapatid, ang dami niyang naakit, ang dami niyang naging napapaniwala. Nagpanggap siya na siya ay si Kristo, di ba? Nababantayan mo yung sinasabi niya na walang pupunta sa langit kundi dadaan sa Kanya. Naalala niyo ba yun? Walang makakapasok sa karing langit kundi dadaan sa Kanya. Eh, nasaan si Gabriel ngayon? Nasa bilangguan. Sapagkat siya po, mga kapatid, ay nagpanggap. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi baka bumilip tayo, mapapaniwala tayo ng mga taong galing magsalita. We focus on the wisdom of man and not on the wisdom of God. Bakit natin tinatalakay ito? Hindi po pa galingan ng magsalita ito, mga kapatid. Ito ay paghahayag ng katotohanan upang hindi tayo malinglang. Naintindihan po ba, mga kapatid? Kaya kailangan natin ibahagi yung natututuhan natin. Huwag huminto sa'yo. Pinagkatiwala ng Diyos sa'yo ang mga katotohanan ito upang yung ibang gustong linlangin ni Satanas ay maingatan sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Let not this teaching stop in you. Let it spread. Bakit? Basahin natin ang Mateo 24, 4 hanggang 14. Medyo mahaba-haba ito, pero napakainam na ating basahin. Basahin po natin ng sabay-sabay. There is enlightenment as we read the word together. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang
upang hindi kayo maligaw, hindi naman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Marami sila na ililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang tao. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutong at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos, kawapuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sila sa isa't isa. Maraming magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't naglalatig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Don't remove those verses. Diyan pa lang yan, ha? Anong sabi? Inulit. Ang sabi, maraming magpapanggap na propeta upang iligaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan. Mga kapatid, ito na po yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Maraming nagpapanggap na sila ang Kristo. Sila ay isinugo ng Diyos upang iligaw ang maraming tao. Kasabay niyan, lalaganap ang kasamaan. At dahil lalaganap ang kasamaan, anong magiging effect? Manlalamig ang puso ng tao. Pero ang hamon sa atin, manatiling tapat hanggang wakas. Upang ikaw ay siyang maligtas. At meron po tayong responsibilidad. Hindi lang yung to keep your salvation. Ang sabi, ipangaral. Kalahati lang yung ginagawa natin. We are keeping our salvation. But we are disobeying, not acting upon on what the Lord is commanding us to do. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mga kapatid, kung hindi pa natin ginagawa yan, sinusuway natin ang Panginoon. Nagwawalang bahala tayo. Hindi natin ginagawang priority yung kanyang ipinag-uutos sa atin. Kung talagang tayo ay ligtas na, nakakilala na sa Panginoon, bakit hindi pa rin tayo pinumuha? Di ba sabi niya, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Where I go, I will bring you there. Bakit hindi pa? Tumanggap na tayo, ligtas na tayo. Bakit hindi pa? Palagay niyo. Mga kapatid, sapagkat meron na tayong mission. Pagtapos na yung mission na yan, we have no business overstaying. Ako, kung tapos na. Uuwi na ako. Uuwi na. Kapagkat hindi ito ang ating tahanan. Subalit, mayroong misyon ang bawat isang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po pwede na dumadalo ka lang sa simbahan. You are just fulfilling your Sunday obligation. And what else? May ipinagkakatiwala ang Panginoon na kanyang mga katotohanan. What are we doing with these truths? Anong ginagawa natin, mga kapatid? Sa mga katotohanan ipinahayag ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng tao nakakarinig ng mga salitang ito. It is our business to spread the word and God's truth. Ang daming fake news ngayon. Ang daming nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Kaya pala si Jesus ang
sinasabi niya sa kanyang salita, I am the way, ano ba? The truth. Sapagkat lalaganap pala ang kasinungalingan, ang pandaraya, ang pagpapanggap. Kaya kailangan nating tuklasin ang totoo, mga kapatid. It is our responsibility to find out the truth and to spread it. Kasi yung mga nagpapakalat ng kasinungalingan, ng mga hidwang pananampalataya at maling katuruan, napakasigasig. Tayo sinasabi natin ang totoo na sa atin, nasa ng sigasig? Nasa ng sipag? We are saying the truth is with us. What are we doing with the truth that is being entrusted to us? Do we keep it to ourselves or do we share it to people who are lost and who are deceived? Nilalagay po natin itong challenge na ito, mga kapatid. Kailangan makita natin na hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos. To whom much is given, much is required. Kung marami kang natatanggap na katotohanan, marami kang katotohanan dapat ipamahagi, kapatid. Responsibilidad din. Ang sabi ni Pablo, because I believe, I speak. Dahil nananampalataya ako, nagsasalita ako. Hindi kaya isang tanda na dahil hindi ka nagsasalita, hindi ka lubos na naniniwala. Because I believe, therefore I speak. At kahit sino tao, huwag mo tayong natatakot. Alam niyo na napakainam sa pagsasalita ng salita o paghahayag ng salita ng Diyos. Be confident. Be confident. Bakit? Hindi mo naman salitain. Salita ni Jesus. Siya ang magpo-confirm. Siya ang magwi-witness sa heart ng mga taong nakikinig. Hindi na kailangang maging persuasive, convincing, humanly speaking. It is the Spirit of God that will bear witness in the hearts of people. Alam niyo, meron anak, naalala ko lang ito bigla. Meron kami isang empleyado na umattend sa church namin. Sinama niya yung kanyang asawa. Pagkatapos na, siyempre, kinumusta ko, anong sabi niya ng wife mo? Sabi niya, Pastora, nag-away kami. Sabi ko, ba't kayo nag-away? Galing kayo simba, nag-away kayo. Kasi sabi ng asawa ko, bakit daw ikinukwento ko sa inyo ang buhay namin? Sabi ko, ang malay ko naman sa buhay nila, di ba? Pero habang nagsasalita daw ako, parang iniisip niya na kinukwento ng asawa niya kasama ko sa work, yung buhay nila. And that proved to me, mga kapatid, pag nagsasalita tayo, hindi naman natin alam kung ano yung lumalabas na sa bibig natin eh. Ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang nangungusap. We just open our mouth. Tama ba ba ito? Hello. 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 Buksan lang natin ang ating mga bibig ng may kumpiyansa na ang Panginoon mag-uusap sa pamamagitan natin. Hindi dahil magaling tayong magsalita. Hindi dahil sa ang dami nating alam. Hello. So, anong sabi sa Mateo 24? Maraming, sa mga huling araw, maraming lalabas na mga huwad na Kristo, false Christ, at mga huwad na propeta na magliligaw sa marami. At ang sabi, pakita rin natin yung Matthew 23-24. Yan. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong
maniniwala sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, ayun na naman yung salitang yan, upang iligaw kung maaari, maging, at sino daw, mga hinirang ng Diyos, even the very elect. Hindi po tayo exempted. Kahit matagal ka na nakilala sa Panginoon, pag hindi ka nagwardya, nagbantay sa iyong sarili, even the very elect can be deceived. Ang sabi, verse 24. Ayan na. So, merong mga magpapanggap. Merong mga magsasabing sila ang Kristo. And very classic talaga si Kibuloy. Every time na narinig ko siya magsalita, kinikilabutan ako. Hindi kinikilabutan dahil nabibless. Kung hindi sabi ko, grabe ang kaparusahang darating sa tao ito. Dahil sa kanyang paglapastangan sa pangalan ni Jesus. At dumating na nga. Anong naging balik sa kanya? For a while, parang ang galing-galing. Alam niyo ba na si Kibuloy ay napakayaman? Pinagpala siya ni Satanas. Pag lumapag ang eroplano mo sa Davao, makikita mo yung kanyang napakalaking eskwelahan at yung kingdom. Parang kung pagbabasihan mo lang yung yaman, ay parang mula sa Diyos nga ito. Meron pa siyang TV station, yung SMNI. Para kung magkaroon ng TV station, you are a multi-millionaire, even a billionaire. Pero nasaan lahat yun ngayon, mga kapatid? Alam nyo, kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos, mag-antay ka lang. At paantayin mo lang. Bababa ang hatol ng Diyos. Ngayon, ang pangalan niya, synonymous to kahihiyan. Maraming ang tawag dito, tumutuya. Meron pa nga akong nasabi na nabasa, sabi gano'n, hindi ko matanggap na ang taong ito ay aangkinin niya yung pagka-Diyos ni Kristo. Kung gusto niya mag-Kristo-Kristuhan, dapat, tatawa ko dapat magpabugbog din siya, magpasibat siya sa tagiliran at magpapakot siya sa krus. Tingnan natin kung mabubuhay siya ulit. Yung mga nagpapanggap na sila ang Kristo, para para manlinlang, magpayaman, makaakit ng maraming tao na sumunod, magpasakop sa kanila, napakalaki ng pananagutan nila sa Diyos. Ang buwelta ng Diyos sa mga taong lumalapastangan sa Kanya. Anong sabi? There is that verse, kung hanapin na lang ninyo. Ang sabi, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot na dumating ang poot ng Diyos. Ang Diyos po hindi puro pag-ibig, may poot din. Balanse ang Diyos. Poot para sa mga nagpapasyang hindi sila magpapasakop sa Diyos at lalaban sila sa Diyos. Pag-ibig para sa mga taong mananampalataya at kikilala sa Diyos. Alam niyo ba na mas maraming verses sa Bible that talk about God's wrath more than God's love? Masyado kasi ino-overemphasize ang love of God. Na-overlook ang fact that God is also the God of judgment. The God who will not wait on, hindi niya pipikitan ang masamang gawa. Darating ang kabayaran, ang hatol sa lahat ng masamang gawa. Yung mga gumagawa ng masama na parang walang katapusan, may katapusan po. May katapusan po. We may not live to see it, pero tatapusin ng Diyos. Naliwanag po ba yan, mga kapatid? So, napaka-sobering ng salita sa Mateo 24. Maraming darating. Minsan nga,
meron dyan sa Surigao, merong isang community na yung mga tao, pati kanilang retirement, in-offer nila. Grabe. Yung mga anak nila, in-offer nila. Nakakapanginig. At kung tayo ay walang alam sa salita ng Diyos, kandidato po tayo sa isa tayo sa mga malilin lang. Kaya ang hinihikayat po ang lahat, magbasa po kayo. Huwag po kayong umasa sa mga pastor na nagtuturo. Kayo mismo tumuklas ng mga katotohanan ng Panginoong Jesus. Hinahamon ko kayo na magbasa ng 4 na ebanghelyo for the next 3 months. Sige, kahit isang book na lang. Book of Matthew, mamili na po kayo. Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, Book of John. Kung hindi kaya yung 4 na yan sa loob ng 3 buwan, kahit matapos na po ng bawat isa sa atin, yung isa sa mga ebanghelyo. Sino na po ba nakapagsimula? Pakitaas ang kamay ng nakapagsimula na magbasa ng ebanghelyo. Remember, may assignment tayo, di ba? Ano nangyari dun sa iba? Naputulan ng kamay? Ha? Sa pagbabasa po natin, meron po tayong mag-devote tayo ng oras. Less time on social media. Less time on computer games. Less time on teleserye. Kailangan yung iuukol mong oras, panahon diyan, iuukol mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nakakahiya po, we claim to be Christians and yet we have not read even one gospel. Kasi tatanungin tayo ng Panginoon, baka isang araw o isang gabi managinip ka. Tinatanong ka ni Jesus, sino ako? Panalangin ko yan po, bigyan kayo ng panaginip. At ang yung sagot ni Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos. So, deal or no deal? Deal. Isang aklat o ebanghelyo, kahit Matthew, Mark, Luke, or John, basta nakafocus po sa pagbabasa. And remember, ang unang mensahe ng Panginoon sa atin, kung natatandaan nyo pa, sana hindi nyo nakakalimutan, pagpasok ng 2025, ano sabi ng Lord? Meditate on God's Word, day and night. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, kailan daw? Araw at gabi. Upang ano? Upang hindi makalimutan. Nasa Joshua 1:6-9 po yan. Upang hindi makalimutan at upang matupad. Kasi pag hindi mo nakakalimutan, matutupad mo. Malinaw po mga kapatid. Tayo natin tumayo. Maiksi lang ang ating pag-aaral ngayon. Hindi ko na po ito hahabaan. Bakit?